Tila nagbabanta na naman ang China at ang mabigat, pati ang US, ay binabantaan ng nahihibang na China. Ito ang dapat tandaan na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng bansang Pilipinas, at hindi ata klaro sa China na ang Pilipinas ay hindi piyesa ng chess ng US, sapagkat ang US at Pilipinas ay may matagal ng kasunduan. Mula pa noong 1951 ang Mutual Defense Treaty or MDT. Sa nakaraang meeting sa Beijing, muling iginiit ng China na dapat alisin na sa Sabina Shoal ang barko ng BRP Teresa Magbanua. Ngunit ipinaalala ni Yusek Teresa Lazaro na ang Teresa Magbanua ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas at hindi aalisin ng BRP Teresa Magbanua. Tila nahihibang na talaga ang China. Panahon na para bigyan ng tapang at tapatan ang pang-aabuso ng China sa ating teritoryo bago pa maubos ang ating isla na tinatayuan ng China ng mga artificial island para gawing military base at nang sa ganon ay malaya silang makapag-mining ng mga natural gas dahil sa meron sa Sabina Shoal nito na pag-ahari ng Pilipinas. Kung noong nasana na napanalunan ng nakarang administrasyon ni Pinoy ang territorial claims sa UNCLOS ay hindi sana binaliwala sa panahon ni Duterte, hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon. Dingit sa ating kaalaman na binaliwala ni Duterte ang pagkapanalo natin sa UNCLOS at binanggit pa ni Duterte na isang kapirasong papel lang daw ang territorial claims natin kaya pwede niyang itapon sa basura. Nagpapakita talaga si Duterte ng pagiging pro-China, pero nabago ang usapan nang maupo na si President Bongbong Marcos. Ipinakita ang pagiging matapang sa China, salungat sa karakter ni Duterte, at agad na dumulog sa US sa isang dialogo para sa usapan sa West Philippine Sea, si PBBM, at pinaliwanag ni PBBM na ang pinakapakalat ng China na fake information na ang West Philippine Sea ay sigalot ng dalawang malaking bansa na China at US. Ang West Philippine Sea conflict ay usapang pagtatanggol at karapatan ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya dapat din tayong pagbigay pugay sa ating kasalukuyang gobyerno at AFP, lalo na sa mga PCG personnel. Isang maalab na saludo sa buong sambayanan ng Philippine Coast Guard or PCG, lalo na sa mga ukbo na nasa BRP Teresa Magbanua at BRP Teresa or Sierra Madre. Ang inyong katapangan at dedikasyon sa pagharap sa mga hamon at pang-aabuso ng China sa ating teritoryo ay tunay na inspirasyon sa bawat Pilipino. Patuloy kayong maging simbolo ng lakas at pagmamahal sa bayan. Mabuhay kayo! Hindi biro ang kanilang ginagawang tungkulin, lalo na sa mga nasa BRP Teresa Magbanua na nasa frontline ng West Philippine Sea. Ang pagiging unang depensa sa harap ng mga tensyon at banta sa ating teritoryo ay napakalaking sakripisyo at responsibilidad. Ang kanilang tapang at paninindigan sa kabila ng panganib ay dapat bigyang pugay at pagmalaki ng buong bayan. Ang kanilang serbisyo ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa laban para sa ating soberanya. Ang kanilang serbisyo ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa laban para sa ating soberanya at bayan. Nakakabahala ang mga banta ng China, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga bansang tulad ng Estados Unidos. Ipinahayag ng China na handa silang wasakin ang sinumang pumasok sa tinatawag nilang teritoryo, partikular sa South China Sea. Kabilang na ito'y kinikilala ng ibang bansa bilang international water.
Ang ganitong mga pahayag ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon, lalo na't ang Pilipinas at mga kalyadong bansa tulad ng US ay aktibong nagtatanggol sa karapatan ng malayang paglalayag sa West Philippine Sea. Batay sa mga daigdigang batas, sa harap ng mga ganitong banta, mahalaga ang pagkakaisa at handa ng ating sandatahang at Coast Guard, pati na rin ang patuloy na pakikipagtunggalian ng Pilipinas sa mga kalyado tulad ng US upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon.